Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa kabila ng pagiging payak at simple ni San Jose, sa kabila ng kanyang katahimikan, sa katunayan, hindi masyadong nagsasalita, walang imik, hindi masyadong napapansin, walang sinasabi. Nangungusap naman ang napakalakas na mensahe tungkol sa kanyang pagiging isang mabuting tao. Hindi po katakataka na si San Jose ang patron ng simbahan. Gayon din ang patron ng tahanan. At kahit pa ng mabuting kamatayan o happy death, siya rin po ang takbuhan ng mga kadagalagahan kapag nagdadasal patungkol sa kapartner na hinihiling makatuluyan. Sa apostolic letter po ni Pope Francis na pinamagatang Patris Corde, nang ibig sabihin, pag-ibig ng isang ama, inarawan si San Jose bilang isang matuwid, just man, a righteous person. Matuwid dahil ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang mismong pamumuhay ay nakaayon sa kalooban ng Diyos. Pansinin ninyo, hindi lang simpleng mabait, kundi mabuti. Bagamat hindi po siya ang totoong ama ni Jesus, ginampanan ni San Jose ng buong katapatan at husay ang banal na tungkuling palakihin si Jesus, ang anak ng Diyos. Kaya hindi po malayo na ang lahat ng natutuhan ng batang si Jesus hanggang sa kanyang paglaki, natutuhan niya kay San Jose. Hindi lang ilang beses, kundi maraming pagkakataon na maraming sumugat sa puso ng ating bida. Animoy mga punyal at balaraw na tumusok sa kanyang puso na nagbunga ng paghihirap dahil sa kanyang pagtanggap sa dakilang plano ng Diyos. Sabi po ni Pope Francis, Saint Joseph's life is a blend of sorrow and joy, lungkot at pait, tagumpay at pagkabigo. Natagpuan ni San Jose ang ligaya sa pagiging ama ni Jesus at katuwang ni Maria. Subalit, sinubok naman ng hirap at maraming pagdurusa. Halimbawa, sa kabila ng siya'y nagugulumihanan sa pagdadalang tao ng mahal na birhen, naranasan naman niya ang kapanatagan sa pagbabalita ng anghel. Nariyang nung mawala si Jesus, ang batang si Jesus sa templo, natagpuan naman niya na puno ng karunungang nagtuturo bilang isang guro. Sa lahat ng ito, itinaguyod pa din ni San Jose ang kanyang pagiging mabuting ama at asawa. Kaya hindi mo malayong mabuting tao talaga si San Jose. Kaya sa pagdiriwang po natin ng kanyang kapistahan, isang inspirasyon po yung ibinibigay sa atin. Ano ang ibig sabihin? Ite ad Joseph. Magtungo tayo kay San Jose. We go to Saint Joseph. We learn from him. Ibig sabihin, hindi lamang tayo lalapit kay San Jose dahil meron tayong bawat pangangailangan, kundi hinihikayat tayong tularan ang kanyang gawi, aral at halimbawa. Natulad po ni San Jose, huwag sana natin talikuran ang bawat ipinagkatiwala sa atin. Maging masigasig kahit nahihirapan, natuparin ang tungkulin sa ngalan ng pagmamahal at malasakit. Tularan si San Jose na magkaroon ng puso para sa iba, na handang kalimutan ng sarili, unahin lamang ang pangangailangan ng kapwa. Nakakatuwang isipin na sa isang amang kagaya ni San Jose, ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Nakakatuwang isipin na sa pamamagitan ng isang ama, ipinagkatiwala ang mananakop ng mundo. Kaya nga po, kung kayang ipagkatiwala ng Diyos ang kanyang anak kay San Jose, anong bagay ang hindi natin kaya ipagkatiwala sa halimbawa
at panalangin ni San Jose. Alam niyo, may kwento ko lang. No? Magtatatlong taon pa lang po ako dito. Nung ginagawa ko po itong homily ko, si Sister Puhol yung nasa isip ko. Bakit? Ito po'y galing pong kwento sa mga taga dito. Noon daw pong bago po pumanaw ang Sister Puhol, sabi daw po ni Sister, walang po problemahin ng simbahan pagdating ng kapistahan ni San Jose. Naisip ko, parang ganun si San Jose. Na kahit wala na si Sister, alam natin ang debosyon magpapatuloy. Alam natin ang pamiminto kay San Jose, hindi matitigil. Kaya't lubos din po yung pasasalamat natin sa kanyang pamilya na nagpapatuloy kahit wala na siya. Na parang gustong sabihin sa atin ni Sister, yung debosyon ko, kahit na wala na ako, magpapatuloy. Abay mantakin ninyo, ilang mga tao ang makapagdadasal dahil meron tayong kagaya ng mga ganito. Kaya pagkatapos po ng ating misa, kahit maikli, iikot natin si San Jose dito sa ating pamayanan. Kung tayo hinihikayat na lumapit sa Kanya, si San Jose, ilalapit natin sa ating barangay. Bakit? Upang ipamalita ang Kanyang mabuting halimbawa. Kaya alam nyo, napaisip po ako, siguro ko ang lahat ng tatay, kagaya ni San Jose, siguro walang mga batang masisira ang kinabukasan at naghahanap ng kanilang mga magulang. Siguro ko ang lahat ng tagasunod ay kagaya ni San Jose, siguro walang magkukwenta at magbibilang ilan na ba ang naitutulong ko sa mga taong ito. Sapagat ang pagmamahal ni San Jose, hindi nagbibilang, hindi nangungwenta, na kahit nahihirapan, handang ibigay ang sarili sa larangan ng malasakit at pagmamahal. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang ng kanyang kapistahan, Ite at Joseph, lumapit tayo kay San Jose, hindi lamang upang ilapit ang ating bawat panalangin, kundi sa bawat paglapit natin sa Kanya, ibulong natin kay San Jose, San Jose, tulungan mo kami maging kagaya ka. Tapat, hindi lang mabait, kundi mabuti, sapagkat laging pinanghahawakan, ipinagkatiwala sa Kanya ang anak ng manunubos. Kaya sa misang ito, inanayahan ko po kayo, ipagdasal po natin yung bawat tatay dito sa atin sa Peña, Francia. Maraming pwedeng mag-asawa, pero hindi lahat pwedeng maging tatay. Ipagdasal natin na sana ang bawat haligi ng tahanan maging gagaya ni San Jose, uunahin ang kapwa bago ang sarili. Maging kagaya ni San Jose, hindi nangungwenta, hindi nagbibilang, at sasabihin, pwede na yan, kung para kay San Jose at para sa kanyang bayan. Ite at Joseph, lumapit tayo sa Kanya, nang sa gayon, kagaya ni San Jose, mapagtagumpayan din po natin ang bawat bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Una't higit, ating buhay, ang ating pamilya, ang ating pamayanan. Mahal naming San Jose, ipanalangin niyo po kami. Amen.